guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung sitwasyon ko as walang trabaho yung amo kong babae. So stay in lang siya. So ano nga ba yung daily routine ko, kung mahirap bang pakisamahan, kung marami bang hanas. Uy guys, tumataba yung pisngi natin. So, tumataba na ba tayo? Ayan. So, yung amo ko pala is wala siyang trabaho since day 1 ata ng pag-anak niya. Ayan, hanggang ngayon. So, wala siyang trabaho and yung lalaki lang yung may trabaho. So, medyo mahirap naman nung una kasi hindi ako sanay. Mahirap pa kasamahan, pero siya kasi yung parang boss dito sa bahay. Takot sa kanya yung amo kong lalaki. Pero mabait naman siya. Ayan, may topak nga lang minsan. Hindi naman siya ganun kahirap. Sa umaga pagising ko, pag may pasok yung bata tsaka yung amo kong lalaki, pagising ko, and then handa ako ng pagkain pang tanghalian nila, so pack lunch, and then pagkatapos nun alas 7:30 alis na yan sila kasama yung babae, kasi yung babae yung naghahatid, and hinahatid niya hanggang bus stop ata yung yung alaga ko. And then pagkatapos nun 7:30 matagal yan siya babalik. Umaabot siya ng 11 or 10:30 siya babalik minsan. Pumupunta siya ng mall, ng grocery, and then nanggo-grocery siya. Siya yung nanggo-grocery, guys. Ayan. And then, uuwi yan siyang maraming bit-bit para siyang kargador. And then, pagdating niya, ililinisin ko yung dala niya, i-disinfect ko. And then, lalabas uli yan siya para bumili naman ng gulay sa palengke. Ayan. And then, pagbalik niya, ayan, diretso agad yan siya sa CR, tas maglinis yan sa ng katawan, mag half bath yan siya, and then magpalit siya ng damit, doon pa siya uupo, haharap yan siya doon sa may computer, and then buong yan siya, simula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, nandun lang yan siya sa harap ng computer. Hindi ko alam anong ginagawa niya. Siguro nire-review niya yung yung ginagawa ko dito, tinitignan niya siguro sa CCTV, or hindi ko lang alam, pero sinasarado niya yung pinto, kaya hindi ko alam kung ano. Minsan nagpapaluto siya, pero yung amo kong babae madalas hindi kumakain ng tanghalian, pero minsan pagka nagugutom siya, magpapaluto yan siya ng noodles o kaya kanin. Sasabihin niya sa akin kung magtatanghalian siya or hindi. So pagkatapos nun is alas 3, alis na yan siya kasi susunduin niya yung bata, and pagdating ng bata ng alas 4, liliguan ko, and alas 3 pa lang pag alis niya, nag-i-start na ako niyan magluto para pagdating ng bata, tapos na akong magluto, inaano ko na lang yung sabaw, kumukulo na dyan, tinatimeran ko, ganun. Tapos yung mga pagkain, yung gulay, hindi ko pa niluto, pero minsan yung itlog kasi ini-steam o kaya boiled egg, ginagawa ko na yan. And then yung pinaka main dish talaga, kung medyo mahirap or minamarinate ko na yan, or kaya kung halimbawa may mga sauce, na yan, nagawa ko na siya, so konting finish na lang, ganun, konting init na lang. So ganun ginagawa ko, kasi pagdating ng bata, focus na ako sa bata, paliguan ko siya, and then i-blower yung buhok. Pagkatapos nun is maglalaro na kami. Yung amo kong babae, pagkatapos maligo ng bata, papasok na yan siya sa shower, and then maligo siya. And then, doon lang yan siya sa kwarto, hindi yan siya lalabas. And then kami lang ng bata, dalawa dito, hanggang alas 6:30 ng gabi, ganyan. So, maya-maya lalabas na yan siya. Paggagawain niya ng homework yung bata. And then, ako naman sa kusina is, huhugasan ko na ngayon yung mga dalang bauna ng bata. Kung anong mga hugasan sa kusina, hugasan ko na. And kung natapos ko na lahat, uupo lang muna ako dun. Kasi antayin kong matapos yung bata gumawa ng homework, tsaka ako maghanda ng pagkain or maglapag ng pagkain sa mesa para pakainin yung bata. And then, amo kong babae, pagkatas na ng homework, babalikin siya sa kwarto, higa siya doon, di ko alam. Pero nung nakaraan, lumabas siya nakasimangot. Siguro nakita niya ako na nagbablog sa kusina. Kasi matino naman siya nung pagpasok niya ng kwarto, nag-shower. Paglabas niya, nakasimangot na siya. Siguro nakita niya ako. Pero hindi niya naman ako sinita. Pero nakita niya ata na binablog ko yung pagkain, ayan, na nagluluto ako. Baka siguro. Pero ngayon parang alam niya na ginagawa ko to, na nagbablog ako. Kasi nung nakaraan,
sa CR ako gumagawa, and then yung bago ako sa CR ako gumagawa, and then nung napansin ko meron ngang speaker doon, so hindi na ako doon gumagawa ngayon. Pero alam niya na ata, hindi ko lang alam kung nasi-search niya ako sa YouTube, wala akong pakialam. Pero extra income ko to, bahala siya dyan. Ayan, so ganun lang. Mas mahirap pa yung gawain ko guys kapag wala silang pasok yung dalawa. Lalo yung bata pag walang pasok, buong araw kami niyan, nai-stress ako kakalaro sa kanya. Ayan. Yung amo kong babae, katulad kahapon, buong araw siyang wala. Kahit na walang pasok, may pasok yung bata, so hinatid niya. Pagkatapos bumalik siya, alauna na, and then lumabas na naman uli. Tapos bumalik siya, hindi ko na alam kasi pumasok na ako dito ng kwarto. Alas 2 ng hapon, pumapasok na ako ng kwarto, and labas ako alas 3 ng hapon. So paglabas ko, yung pinamili niyang mga gulay nandun sa may lapag, so inayos ko. Hindi niya ako iniistorbo guys kapag dumating yan siya tapos nandito ako sa kwarto. Kasi pahinga ko, talaga 1 hour. Usapan kasi namin yan. Kasi pag walang pasok, 6:30 ako gigising. Pero dahil may pasok, so 5:45 ako gumigising. Yung isang oras na dapat 6:30, binabawi ko sa hapon. Sabi niya sa hapon daw ako matulog. So, sinunod ko lang naman yung gusto niya. Ayan. Ayun guys, ngayon, yung 1 hour na tulog ko, natutuwa ako dyan. Hindi naman 1 hour yan eh. Nagsiselfone ako, ginagawa ko yung vlog ko, or nag-e-edit ako. Pero, basta kahit 10 minutes lang na makapikit yung mata ko, parang pagising ko, nasa-satisfy na ako kahit 10 minutes lang yung pahinga ko na yun. And so, natutuwa ako sa mukha ko ngayon. Medyo mataba siya tignan. So, kasi, kumakain ako ng madami, tapos, nag-fresh milk ako, kasi yun yung gamit ko sa Pinas, nung nag-pandemic, diba, also. So, fresh milk ako ng fresh milk noon, kada gabi, kasi nga, natatakot ako maanuhan ng sakit. So, dahil doon sa fresh milk, tumaba ako, kaya ngayon, nag-fresh milk uli ako, kasi baka kulang lang ako sa sa charba. Ayan, so, ayun, kaya medyo natuwa naman ako. Kasi grabe na yung payat ko nung nakaraan. Ayan. So, ayun lang guys. Okay naman yung amo ko. Wala siyang arte. Hindi rin yan siya nag-check ng mga pinaglilinisan ko. Wala yan siyang pakialam. As long as naglilinis ako. And napapansin niya siguro pag alis nila, si cellphone muna ako. Tapos, tsaka ako kakain ng almusal. Tsaka ako maghuhugas. And ang bagal ko maglinis. Kaya natatapos ako saktong alas 2 siya ng hapon. Ayan. Ngayon, umalis na naman siya, nakaporma. Alam ko pag nakaporma yan, mamaya pa yan babalik. Hindi ko lang alam kung anong oras. Pero, yun siya. Pag maganda damit nun, alam ko na. Tapos nakasapatos ng ibang sapatos. So, konting technique lang. Pag alam mong konti kasi alam mo na dapat yung routine kasi ilang buwan ko na silang nakakasama, so alam ko kung alin yung medyo pang laban niya dyan na damit, o alam ko kung anong oras to babalik kasi may lakad to. Ayan. So kahit wala siyang trabaho guys, busy siya sa buhay, kaya hindi niya rin ako natututukan, hindi niya ako nasisita. Ayan. So ano pa ba? Merong nagtanong nung nakaraan sa cross country daw, pagpuntang Europe. May idea na ako dyan, share ko lang, konti lang. Ayan, so ano daw, factory worker yung trabaho ng kaibigan ko doon. Ang gastos daw dito sa Hong Kong, kasi dito siya nag-apply, kasi domestic helper din siya dito, and then nandun na siya ngayon sa Europe. So 200,000 to 250,000 pesos yung nagastos niya pag-apply papuntang Europe, and pagdating doon yung sahod niya is umaabot daw ng 60,000 sa pera natin kapag may overtime. So pwede na din yun. Kaya parang naiinganyo din ako. Ang ginagawa ko is tatapusin ko lang ngayon yung bahay namin. Budget ko kasi dyan sa bahay namin, one year ko na sahod. So pagkatapos dyan is sisimulan ko nang i-apply, mag-apply na ako. Bahala sila dyan para naman makapunta ako doon. Hindi dahil sa gusto ko lang makapunta ng ibang lugar. Gusto ko, alam mo yung nandun ako sa stage na gusto kong magkaanak kasi tumatanda na ako. Pero ang pangarap ko, gusto ko pang taasan, gusto ko pa. So, nandun ako sa hinihila ako pababa na mag-anak ka na, baka hindi ka na makaanak. And nandun ako sa baka last chance na natin to, pwede nating i-push, parang ganon. Baka pwede pa.
kaya tumatawad pa ako, baka pwedeng mga 32 na ako mag-anak, parang ganun. Pero natatakot ako, baka hindi na ako magka-anak, ayoko. Gusto ko talaga kahit isang anak lang. Kaya, nandun ako, sabi ko nga, nag-pray ako, Lord. Diyos ko, ikaw na bahala. Gusto ko pa talaga, kaya parang gusto ko talaga i-try. And, nandun siya ngayon sa utak ko. Ako pa naman, pag nandun siya sa utak ko, hindi ko yan aalisin and dinidiretsuhin ko yan. Ganyan ako eh. Kaya, hindi ko lang talaga alam. Kaya sabi ko, Lord, kung hindi para sa akin, ngayon palang harangin mo na. ayun yung ano ko, yung parang ano ko ngayon, kasi gustong gusto ko talaga. Kahit makarating lang dun guys, kahit 5 months lang ako dun sa Europe. Basta makita ko lang kung ano yung Europe. Kasi nakita ko na kung ano yung Hong Kong. Parang nasimula ko na mag-abroad. Parang gusto ko tuloy-tuloyin. Ayan, so, balik tayo dun sa topic. Ayun lang naman, mabait naman yung amo ko, wag lang tinutopak. And sa ngayon na magfa 5 months na ako sa kanila, mas bumabait sila ng bumabait at hindi niya na ako pinagsisilosan. Yung unang buwan, 2 buwan, medyo selos pa siya, ganun. May mga times na ganun. Pero ngayon hindi na guys, kasi napapansin niya na wala naman talaga akong wala talaga akong interest, ganun. So, ngayon parang naging na kami, pagka nagtatawanan na din kami, and hindi siya katulad ng ibang amo na nakasimangot. Kaya pagka kada umaga talaga magbabati talaga yan siya ng good morning, and nag-good morning din ako. Na wala pang paltos yan kada umaga, kahit galit kami sa gabi, nag-away kami sa gabi or or nagkatampuhan, pagka umaga niyan bati uli kami. So, ganun lang. And siguro natakot sila, baka mag-break ako ng contract, baka bahala siya dyan. Maglinis siya dito, magkuskus uli ng bahay ng 5 buwan siya dito magkuskus. Ayun, so if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Kasi nai-stress ako pag wala akong upload. Di talaga pwedeng isang araw hindi ako mag-upload, guys.